So, this way. Pakikape. Okay, magkapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang kagalakan na tayo'y magkasama-sama muli. Purihin po ang Panginoon at yung likod ay nabiyahan na kapag bakasyon at pumunta sa Thailand. Kasama po ang mga ating kapatid sa pananampalataya sa ATSI. At purihin po ang Panginoon sa kanyang gabay at matubal sa atin. Ngayong araw na ito ay ating pong ipagpapatuloy ang ating paksa na may pamagat na Supernatural Love Part Word. Okay. Ating pong tunghayan ang talata na ating pagbabasihan. Salamat po sa Panginoon. Kaya na pa po napawisan dahil naglulukoy ang ating at wala po tayong assistant niya, wala si Chris, wala si Kim. Tuloy po ang Panginoon at hindi na po tayo. Ayan. Nangyayang ko po na isa pa po tayo ngayon at ating pong badahin ang talata na ating pagbabasihan ng ating paksa ng umaga. At ito po ay matatagpuan natin sa unang Pedro, chapter 1, verse 22 to 25. Sabi po dito, malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at nagahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalam pagmamahalan sapagkat muli kayong isinilang hindi sa magitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nababagong salita ng Diyos. Ayon sa ang lahat ng tao ay mo, gaya ng bulaklak, nito ang lahat niyang karikitan, ang damoy nalalanta at kumukupas naman ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. At ang salitang ito, ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayong maupo. Gaya po ng ating pinag-aaralan, ito po ang sabi sa inyo ay series ng pag-aaral tungkol sa unang Pedro. At ito po ay makita natin na yung proper response natin sa gift of salvation. Ano po yung sinabi sa verse 1? Sabi sa magitan ng, sabi niya sa mga hinirang ng Diyos na nakipamaya sa lalawigan, dala sa Cappadocia, kayo'y pinili, sabi sa verse 2, pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula't mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nalinis ang magitan ng kanyang dugo. So, nung isinusulat po ito ni Pablo sa mga mananampalataya na sila'y nape-persecute, sinabi ng Panginoon ay bago pa nilikha ang mundo, pinili na kayo at para paging banalin. Okay? So, kapag nalaman ng isang mananampalataya na siya'y pinili at niligtas ng Panginoon, anong magiging tugon niya? Ito nga yung ating tinalakay sa verse 13 to 21. Ano yung tama nating pag-response? Una, magkaroon tayo ng pag-asa. Na bagamat pine-persecute kayo, pinapatay, baka kala nyo api kayo, okay? Hindi. May inilaan ang Diyos na kayamanan doon sa kalangitan. At yun nga yung hari. Yung langit. Okay? So, hindi dapat sila mag-frustrate kundi magkaroon sila ng pag-asa. So, habang hinihintay nila yung ganapan ng kaligtasan, ano sabi ng Panginoon? Mamuhay tayo ng kabanalan. Hindi yung kung masama na ang mundo, makikiayon tayo. Di ba? Sabi, lahat na gumagawa ito. Yun ang katwiran ng iba, di ba? Magpakasama na rin tayo. Gumaya na rin tayo. Tama? Hindi. Dapat, sa kabila ng pasama ang mundo, tayo mga hinirang ay dapat maging banal. At habang hinihintay natin yun, bibigyan natin ng karangalan ng Panginoon habang tayo nabubuhay. At pangalawa, ang magiging response natin nung nalaman natin na binigyan tayo ng kaligtasan ay yung tinatawag sa verse 22 na fervent love one another. Mataimtim na pagmamahalan sa isa't isa bilang mga mananampalataya. Okay? At ito nga po yung tinatawag nating supernatural kind of love. Bakit po supernatural? Kasi hindi natural sa pangkaraniwang tao.
Ito po ang pag-ibig na tinatawag na act of the will. Okay? Talagang sinusunod mo yung kalooban mo. Hindi po ito emotional, hindi po ito sentimental o feeling ang pinakikiramdaman mo, kundi yung kalooban mo. At ito pong love na ito ay tumutugon sa command, a love that is uniquely the possessions of believers. Tanging mananampalataya lang po ang meron ito. Ano po ba? Hindi po ito pangkaraniwan, kaya po tinawag na supernatural love. Anong klaseng love ito? Ito po yung pinakamakas na uri ng pag-ibig. Sabi niya ay sa Grego, agapeo o agape. Ito po yung love of the choice, love of the will. It is the kind of love that can respond to a command. Diba? Pinili mo yun. Kumbaga, mamahalin mo dahil sa yung choice mo yun, ito yung kalooban mo. Hindi yung nararamdaman mo. Diba? Sabi sa inyo, pag iniinis ka, mamahalin mo ba yung nangiasar sa'yo? Hindi, diba? Hindi. So, ganyan din makita natin, ang pag-ibig na ito ay nagre-respond sa command. Ngayon, ang tanong, ano yung command sa atin ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon sa mga alagad? Isang bagong utos, ito yung kinocommand sa atin. Anong sabi niya? Ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Okay? Kung paano klaseng pag-ibigan? Kung paano kayo inibig, kaya hindi naman mag-ibigan kayo. May pattern ngayon. Matagal na po pinag-uutos ng Panginoon sa lumang tipan ang pag-iibigan na kapwa. Okay? Pero sabi niya, may bago. Bakit bago? Kasi may bagong pattern. Meron tayong gagayahan. Naliwanag po ba? Kaya sinabi kong bago. Ano paano? Anong gagayahin natin? Kung paano inibig kayo ng Panginoong Yesus, gayon din daw tayo mag-ibigan. Kung kayo'y mag-iibigan, okay? Kung mag-iibigan kayo katulad ng pag-ibig sa atin ng Panginoon, ano sabi? Makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So ito po yung panuntunan kung paano tayo makikilala na talaga tayong Kristiyano. Marami nagsasabi Kristiyano kami. Pag hindi ka Muslim, Kristiyano, no. Kaya po tayo makikilala ng sanlibutan na totoong Kristiyano, tagapagsunod ni Kristo dahil sa pag-iibigan po natin. Okay? So yung meron tayong unang tanong na tinalakay bilang actually, ngayong araw na ito ay tatalakayin natin yung pangatlo. So, para lang sa kapakanan ng ating mga bagong kasama ngayon, bibigyan po tayo ng maikli lamang na review. Ang unang tanong, para maintindihan natin yung pag-ibig na ito, kailan tayo nagkaroon ng kakayanan ng umibig? Ang sagot po noon ay nung tayo ay maligtas. Sabi po sa Biblia, sa verse since we purified our soul in obedience to the truth, sabi po sa verse 22. So, simula po nang nilinis tayo yung ating kaluluwa at sumunod sa katotohanan, yun po ang tinutukoy na kaligtasan. Okay? So, ang pag-ibig daw ng Panginoon ay naibigay sa atin, sa ating mga puso. Okay? Sabi sa Thessalonians chapter 4, verse 9, hindi na kayo dapat turuan ng Diyos kasi ang pag-ibig ng Diyos ay nasa inyo na. So, kaya po tayo nakakaibig. Kailan po nagsimula yung kakayanan nating umibig? Nung tayo'y maligtas. Binigyan niya tayo ng kapasidad. Ngayon, ang pangalawang tanong, who are we to love? Sino yung ating mamahalin? Ang mamahalin natin ay walang iba, hindi ang kapatiran, one another. Okay? So, yan po yung sabi sa 1 Peter 1, verse 22. Sabi niya, ngayon, malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghari na sa inyo ang tapat na pag-ibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. So yan po yung makita natin na bilang magkakapatid sa Panginoon, para tayo naligtas, ay magmahalan po tayo. Paano yun? Kung tayo ay sumasampalataya, sabi yan, kung tayo sumasampalataya na si Jesus, ang siyang Kristo, tayo ngayong mga anak ng Diyos. So sino lang yung mga anak ng Diyos? Yung sumasampalataya sa anak ng Diyos, kay Jesus Christ. At ang sino mang umiibig sa Ama, ang siya rin umiibig sa anak. Okay? So ito po yung katotohanan na hindi lahat ay Kristiyano. Hindi lahat ay pare-pareho ang reliyon. Kapag hindi nila kinilala, hindi nila inibig si Jesus Christ, sasabihin lang pare-pareho ating Ama. No? Kinakailangan pag inibig mong Ama, iibigin mo rin ang anak. Kasi meron ibang paniniwala, ay maniwala si Yahweh lang o Jehovah lang, di ba? Merong ganyan, di ba? Ayaw na kilalanin si Jesus Christ. Maliwanag po ba yan? Kaya sabi dito, ang sino mang umiibig sa Ama, ay umiibig din sa anak. Ito ang palatandaan, iniibig natin ang anak ng Diyos
kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. So, ang palatandaan para malaman nyo ang totoo at fake. Okay? So, iniibig natin ang anak ng Diyos, yung mga kapatiran. At sinusunod natin ang kanyang mga utos. Maliwanag ko ba yun? Again, sabi nga, napakarami pong mga bulaan o nagpapanggap ng mga Kristiyan. Paano natin sila makikilala? Kaya dito natin makikilala kung sino ang anak ng Diyos. Sino ba nga talaga? Kasi nga nagpe-fake po yan eh. Nagpapanggap, marami po nagpapanggap. Ang sabi, at kung sino ang anak ng Diablo. May anak ng Diyos at anak ng Diablo. Paano? Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid. So, ibig sabihin, pag hindi ka gumagawa ng matuwid, anak ng Diablo. Ang hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So, dalawa po ang panuntunan. Yung klase ng pamumuhay niya. Namumuhay ba siya sa katwiran? Yung sinusunod niya ang kalooban ng Diyos? Pangalawa, umiibig sa kapatid. Okay? So, kapag hindi ka namumuhay sa katotohanan o sa katuwiran at hindi mo iniibig yung kapwa mananampalataya mo, ay hindi ka anak ng Diyos. Anak ka nino? Ng Diablo. Ito ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa. Magmahalan tayo. So that ito ko ang sasabi sa inyo. Tanging mga mananampalataya lang ang nakakaibig ng supernatural. Kasi kapag hindi ka mananampalataya, hindi mo maiibig yung kapwa mo. Naiinis ka na eh. Minsan ayaw mo makatabi. Di ba? So, dito makita natin na isa sa mga napakaganda na binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi niya, we are not only have given, okay, tandaan po natin ito, the ability to love. Hindi lang tayo binigyan ng Diyos ng abilidad o kakayanan na umibig, but we have been given a new family in which to exercise that love. Kaya napakaganda po nito, no? Na kapag ikaw isang mananampalataya, kahit ulila ka, o sabihin natin yung mga biological parents mo, kagaya po ng nasa ABSI, na dapat yung mga magulang ang dapat mag-alaga, eh binababoy pa nila, ginagawa nila, ine-exploit pa nila. So kapag ikaw yung mananampalataya, okay, bibigyan ka ng Diyos ng kakayanan na umibig, at hindi lang yun, bibigyan ka pa niya ng pamilya na doon may i-apply mo o magagamit mo yung pagmamahal. Ito po yung talagang dahilan, sabi nga sa kanila na kailangan natin. Kung hindi mananampalataya ang worker o staff doon, hindi nyo may ibig yung mga taong iyon. At kailangan ng mga batang niyon ang totoong pag-ibig mula sa Panginoon. Kaya yung pong aking damdamin, kung maaari nga lang sabi ko, kupin ko sila. Kaya lang bawal sa DSW. May batas. Diba? Pero mamaya makikita po natin ang bunga ng Espiritu, sabi, ay pag-ibig at wala itong batas. Walang pipigil sa iyo na mahalin mo ang mga taong. At dito po makikita, dapat din natin maramdaman ito sa ating mga kapatiran. Okay? At sabi pa dito, sabi sa 1 John chapter 3, verse 16 to 17. Sabi, dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Kasi madali pong magsabi ang pag-ibig. Ang definition ng pag-ibig sa iba ay romantic lang. Right? Feelings, nagustuhan. No, it's not. Hindi po yun ang pag-ibig na tinutukoy natin. Ito yung mataas na uri ng pag-ibig. Okay? Sabi, inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. So may pagsakripisyo, may pag-aalay ng buhay o oras o panahon. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para saan? Sa kapatiran. You have time para sa kapatiran. Kaya totoong mananampalataya, huwag niyo sabihin kung may time ka. No. Ang Diyos, may panahon. Iniwan ng kalangitan, the comfort zone ng langit. Tando ng paglilingkod ng mga anghel, lahat. Paglululhati sa kanya, pero bumaba siya sa lupa. At yun yung pumakita natin, ito yung tunay na pag-ibig. Diba? Sabi sa Biblia sa John 3:16, na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan na ibinigay niya ang kaisa-isang anak niya para mamatay sa atin. Kaya may oras siya. Okay? Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para saan? Sa kapatiran. Kapag nakita ng Espanyol, magpapakamatay ka ba? Hindi. Ang sabi ni Juan,
Kung ikaw ay may kaya sa buhay, may kapasidad ka, at ang iyong kapatid nangangailangan at hindi mo ito tinulungan, masasabi bang umiibig ka sa Diyos? Fake yun. Sapagkat sabi niya, mga anak, huwag kayong magmahal sa magitan lamang ng salita. Sabi niyo, mahal ka ng Diyos. Okay? So, bahal ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa magitan ng gawa. Kumilos tayo, umaksyon tayo. Kung may kaya ka, bigyan mo. Pakainin mo. Hindi sabihin, mahal ka ng Diyos. Huwag lang ganoon. Okay? Maraming tao ganyan. Sasabi, iniibig nila pero hindi mo maramdaman, hindi mo maranasan. Kaya yun po yung programa ng AMG, ang ibig sabihin ng AMG, ang mananampalatayang gumagawa. Kung totoo kang mananampalataya, nakikita yung pag-ibig mo na gumagawa. Sabi, dito natin makikilala tayo nasa panig ng katotohanan. Talagang totoo ka. Hindi ka fake, ha? At matatahimik ang ating budhi sa harapan ng panatag ka. Kristiyano ba ako? Nasa panig ba ako ng Diyos o nasa panig ng Diablo? Kasi nakikita mo na pagmahal mo ang Diyos. Okay? At yung kapwa kapatid mo, kapatiran mo na nangangailangan. Hindi mo na sinasabing mahal ka ng Diyos. Ipagpe-pray kita. Kung may kakayanan ka, may gagawin ka. Okay? So yan po yung ating kapag-aralan na napakahalaga na sabi niya, it is much important, okay, that we demonstrate love to one another. Okay? Dapat makipakita, sabi niya, people will know, malalaman na sa libutan na tayo mananampalataya kapag tayo nag-iibigan, di ba? Then, we demonstrate love to outside world. Ba yung pangyayari, naalala niyo sa 1 Corinthians, nag-imbita sa inyong unbeliever, papakainin kayo, tapos medyo mating kasama kayo na unbeliever, na alam niya, bawal yung papakain sa iyo. So, ano ngayon? Ang problema ng matured Christian, ipiplease ba niya, iwiwin niya ang unbeliever, o yung kanyang batang nakakapatid na mananampalataya. Ang nasa katwiran natin, hindi. Ipiplease ko yung believer, gusto natin mawin, no? Baliktad po. Dapat mahalin natin yung ating kapatid. Kasi kapag hindi natin minahal yung bagong mananampalataya, sasabihin ng unbeliever, mas mabuti pang unbeliever na lang ako. Kasi hindi pinapahalagaan ng believer ang kanyang kapwa-believer. Kita niyo? Pero kapag minahal nyo ang kapwa-believer nyo, ang sasabihin ng unbeliever, wow, that's love. Maa-attract sila. So ito po yung sinasabi dito na mas mahalaga na ipakita natin ang pagmamahalan natin sa isa't isa kaysa i-demonstrate natin yung pag-ibig natin sa outside world. Because it is attraction. Ito po yung nakaka-attract. The love within the church that draw them to us, that affirm that we are in Christ. Intindihin niyo? Yung pagmamahala natin, nakaka-attract yan. Ang mga Muslim, nagugulat sa mga pagmamahala ng mga magkakapatid. Bakit kayo ganyan? Kami hindi. Nagpapatayan sila. Diba? At ang turo sa kanila, magpakamatay ka. Kita niyo, pala'y patayan. Diba? Ang pag-ibig hindi papatayan. Pero tayo, nagmamahalan, nagbibigayan. At yun ang nakaka-attract sa kanila. Okay? Yung pagmamahalan sa natin sa isa't isa. And then, meron din binabanggit ang Panginoon na klase ng pag-ibig na ito yung sacrifice. No? Sacrificial love. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit kaysa rito ng isang taong nag-alay na kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So ito po yung mga kita po natin. May pagsasakripisyo. May pag-aalay ng buhay o oras. Not necessarily magpapakamatay ka, kundi magkakaroon ka ng oras o panahon para sa kanya. Magsasakripisyo ka. Yung merong gagawin, ipagpapaligaw mo yung gawain mo para sa kanya. Maliwanag po ba yun? O kaya may gagasusin ka para sa sarili mo, hindi mo gagasusin para ipagkaloob mo sa iyong kapwa kapatid. Okay? So yan po ang ibig sabihin ng supernatural lang po niya na merong pagsasakripisyo. Okay? So yan po. Again, dadako na tayo sa ating pag-aaral. When did we become able to love? At our salvation. Kailan po nagsimula yung kakayahan natin na tayo umibig nung tayo iniligtas ng Panginoon. Pangalawa,
Sino yung ating mamahalin? Love one another o kapwa natin, mananampalataya. Ang pangatlong tanong, how are we to love? Paano naman tayo magmamahalan? Ang sabi po dyan, fervently. Okay? May taimtim, puso, maalam na pag-iibigan. Ayan po yung sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 22, sabi buong ningas, yun na lang po, and then fervently, maliwanag po yan na sinasabi, ganun po tayo dapat magmahal. Hindi lang po dyan sa 1 Peter chapter 1 verse 22, maging sa 1 Peter chapter 4 verse 8, sabi niya, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Yan pong ibig ko sabihin yan. So, bakit nga po ba tayo na sabi ay why? Ba't wala yung animation? Mali ata yung nabuksan yung So sabi dito, why? No? Bakit tayo dapat magmahal ng fervently? Kasi ang dahilan, sabi niya sa verse, chapter 4, verse 8, sabi niya, above all, keep fervent in your love for one another because love covers a multitude of what? Sin. Kapag daw tayo nagmamahalan, natatakluban daw yung kasalanan. Ibig sabihin, love floods over all transgressions. Diba? Pag baha, nawawala yung lupa, nawawala yung dinadaanan mo. So, ganoon din po, natatabunan ng pag-ibig ang lahat ng kasamaan. Marami pong mga tao ay punong-puno ng galit o grudges, okay? O sama ng loob, tama? Maraming tao ay mapait, o ika nga ay punong-puno ng kalungkutan o punong-puno ng hindi pagpapatawad. Pero kapag kayo po ay umiibig, natatakluban po nito ang multitudes of sin. So, ang gusto po ng Panginoon na magmahalan po tayo at maging dominante yung pag-ibig kaysa sa pagkakamali ng mga kapwa natin kapatid. He wants us to love fervently at makikita natin yan 2 beses yung binanggit yan. Sa 1 Peter 1:22 and 1 Peter chapter 4 verse 8. So kapag kayo mananampalataya, kagaya sabi ka sa inyo, may nagsasabi, ang ginagawa ng iba ay sinisiraan yung kapwa mo kapatid. Alam nyo, kapag ikaw mananampalataya na at naintindihan mo ito, yung kasalanan ng kapatid mo nung araw pa, sinakloban na ng Panginoon. Wala na yun. Hindi mo na pwedeng gamitin sa akin yun para siraan mo yung kapwa mo. Naintindihan niyo? Kaya kayo, pag nag-chismis kayo at meron nanirang, kung kayo talagang totoong mananampalataya, wala na yun. Tinakloban na ng Panginoon. Pinatawad yun. Huwag nyo nang gamitin yun. At ganyan po ang damdamin namin. Kaya pag may nanira sa inyo, may nagsasabi ng ganito, kasiraan ng kapwa, wala na po yun. Kasi nangingibabaw ang pag-ibig. Kaya yun po yung sinasabi ni Pedro, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ay tumataklob ng lahat ng mga kasalanan. Ang ibig po sabihin niya sa Greek, okay, ay ektenes, okay? Ito po ay ibig sabihin ay metaphorically to go out, to stretch that very limit of love as far as you can reach. Hanggat maaari, kumbaga nakita yung goma, rubber band, alam niyo yung rubber band? Hapakin mo hanggang kaya, hanggang hindi pa napuputol. May limit na siya. Bawat isa sa atin, di ba? Habaan mo ang iyong PC, kung tawag sa atin sa Tagalog. Habaan mo ang pasensya mo. Ganoon ang pag-ibig. Habaan mo, i-stretch mo hanggang kaya mo. Okay? Huwag naman yung papuputol, tama ka. Okay? At yan pong word na Greek na yan, ektenos, ay ginamit din sa, binanggit din, parang sinabi ng Panginoon sa Matthew 18:22. Nagtanong si Pedro, Panginoon, ilang beses ko bang papatawarin ng aking kapatid? Ano sabi ng Panginoon? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing 7 beses, yan po kasi ang kautusan sa kanya. 7 times. Pero ano sabi ng Panginoon? Kundi 7 ulit na 7. Ilan yun? 7 times
Hindi, 7 times, ano? 70 ulit, 70 times 7. Okay, 490. Magbibilang mo ba yun? Binibilang mo. Oh, okay. Nakasandaan ka na, ha? Okay. O, 390 na lang. Gano'n ba tayo? Di ba nalilimutan mo na yun? May minsan, ang misis ko, hiram ng pera, magkano na utang? Ay, hindi ko makalimutan ko na yan. Hindi ko na tinatandaan yan. Diba? Pag-asawa mo o kapatid mo, gano'n din yun. Pag yung utang nga. Ang tutukoy ko na, hindi ko sinasabi sa'yo mangutang ka magutang. Ang punto ko dito, okay, hindi mo na binibilang, ini-stretch mo. Okay? Ganon po ang ibig sabihin ng fervently love. I-stretch mo, hindi, hanggang 7 lang ha. Ang sabi ng Panginoon, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. I-stretch mo. Okay? At ito po ay tinutukoy, okay? Merong isang ano dyan eh, merong tag dito, animation. Baka, okay na? Wala pa rin. Ang tinutukoy niya po, binabanggit niya po dito, he was talking about within the household of faith. Sa mga mananampalataya po yun. Hindi po yung sa kapitbahay nyo na hindi mananampalataya. Talaga abusado po yun. Okay? Ang tinutukoy po niya dito ay yung tungkol sa household of faith. Okay? Within the church, sa loob ng church po ito. Among believers, the children of God. Ganoon po ang sinasabi ng Panginoon. Mahalin nyo fervently. Kaya yung medyo makukulit dyan, mga bata pa, huwag kayo mainis. Okay? Parang anak nyo yan eh, bata, di ba? Paulit-ulit, nagaganyan. Habaan nyo ang pisik ninyo. Mahalin nyo sila, stretch. Sabi niya dito, we are to love so that our love reaches very far. Stretch to the limit. Talagang habaan mo yung pasensya, pisik, and cover all iniquities, any transgressions with loving, gracious forgiveness. Naintindihan? Hindi yung naiinis ka. Kalat. Ayaw mo siyang makita. Kundi mahalin mo ang iyong kapwa mananampalataya. Kaya nga pag nasabi nga ay ganito rin po ang binanggit sa Luke, no? 22 verse 44. Makikita natin na si Jesus nanalangin sa Garden of Gethsemane, siya dala ng matinding hinagpis, siya nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malaking patak ng dugo. So makita natin yung kataimtiman, yung fervent prayer niya hanggang sa tumulo, hindi ang luha, kundi ang dugo. So, ganoon din po ang pagmamahal. Talagang pawisan tayo, umiyak tayo sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Mananampalataya. Gawin po natin. Naintindihan niyo? Yung mga anak nyo, dapat ganyan gawin nyo, pero minsan bumibili ko. Kaya napakahalaga po nang meron kayong supernatural love na galing sa Panginoon. Kung wala pong salvation kayo, kung hindi po kayo naligtas, hindi nyo kayang mahalin, gigib up na kayo. Naintindihan nyo po ba? Kaya ito po yung tinatalakay po natin. Na pag-ibig nito, the highest kind of love. It is the love of the will. Love of the choice. Kung pili, may inis ka eh. Tama? Tatama rin ka. Pero tingnan niyo ang Panginoon. Permanently. Talagang, sabi pa niya, di ba, nung nalangin siya, Ama, kung po pwede, huwag kong inumin ang sarap ng paghihirap na ito, pero huwag ang aking kalooban ang masunod. Kundi ang ano? Kalooban mo ang masunod. Yung will ng Panginoon ang susunod. Kung sa sarili niya, bakit ako magpapakahirap sa kasalanan ng ibang tao? Yung pong ibig sabihin yun. Sinasabi ng Panginoong Jesus sa Ama, meron bang ibang paraan para mapatawad mo ang tao na hindi ako maghihirap, hindi ako mamamatay sa to? Kung ang tao iiwas, di ba? Ano nga? Naintindihan niyo ba? Ibig sabihin. Pero ang Panginoon, matindi yung kanyang panalangin. Na hindi yung kalooban niya ang masunod. Yung kaginhawaan niya ang masunod. Kundi dahil sa kanyang pagmamahal, nag-pray siya fervently na masunod niya yung kalooban ng Diyos. Ako niyo po ba yun? Mahirap, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo, mahirap yung
Matigas ulo. Di ba? Ng anak mo nga, asawa mo na, naiinis ka. Yung pang hindi mo kadugo, pero yun po ang pinag-uutos ng Panginoon. Dito po tayo ahangaan ng ibang mga tao, lalo na yung mga hindi unbeliever, yung pagmamahalan natin sa isa't isa. Sabi din ng Panginoon doon sa Acts chapter 12, verse 22, sabi niya, ito naman po ay nakulong si Pedro. Ano po ang ginawa ng mga kapatiran? Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, samantalang iglesia, na may taimtim na nanalangin sa Diyos para kay Pedro. Talagang mataimtim, may fervently, they pray para makawala si Pedro. Okay? At ayon po kay commentator na si Hort, mahaba po yung kanyang comment, ay kukuhanin ko lang po yung kanyang magandang bahagi. Sabi niya, all genuine love is a principle founded on a permanent relation. Okay? Doon po daw yung prinsipyo, okay, ng totoong na pag-ibig ay nakasalalay sa permanent relation. Hindi po yan sa mga self-pleasing o casual o short-lived impulse, na makikita natin sa relasyon ng kapwa, di ba? Kundi ito po ay nakikita yung genuine love, okay, sa magitan ito ng the life of God, in man, okay, yung buhay na ipinagkakaloob ng Diyos sa tao, which raised the love of man from man to its highest power. Okay, kaya ang sikreto po talaga niyan, kung wala yung kaligtasan, hindi mo naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, hindi ka rin makakaibig sa kapwa mong mananampalataya. So ito po yung love at the limit. Talagang nandoon ang sukdulan ng pagmamahal. It's loving at the extremity. Talagang mahaba. Okay? Extreme. Hindi lang sandali lang o pansamantala. Uningas kugol lang, kundi sukdulan hanggat abot ng iyong makakaya. It is the love that stretches as far as it can possible reach. Hanggat kaya mo. Okay? Kaya ito po ang sabi ng Panginoon. Okay? Sumagot ang lalaki. Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito po yung sinasabi ng Panginoon, paano tayo umibig? Ibigin mo ang Panginoon ng kalahati puso, kalahating kaluluwa, kalahating lakas, kalahating pag-iisip. Hindi, buo, stretch mo. Hindi yung kung may oras ka. Hindi tayo ganyan . Ganyan ba tayo pagpunta sa church? Kaya po tayo napunta sa church is to worship God. Ipakita sa Diyos na mahal mo siya. Once a week na nga lang, tapos tatanungin kung may oras ka pa. Pag hindi ako busy. Nilalabag natin ito, mga kapatid. Hindi natin iniibig ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Tinatamad pa tayo . Tama? Buong pag-iisip. Baka iba pa iniisip ninyo. Hindi kayo nakasentro. Ano kaya kakainin ko? Saan kaya kami pupunta? Ano kaya kakainin namin? Saan kami mamamasyal? So, ibig sabihin, hindi buong isip mo rito. Iba ang iniisip mo. Hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya, pinaliwanag ito. Okay? Sino ba ang aking kapwa? At ito nga po ang istorya. Makikita natin na sinabi ng Panginoon. Sabi niya, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Kaya isa siyang Hudyo. Hinanang siya ng tulisan. Kinuha pati ang kanyang damit. At ang katawan, binugbog at iniwan. Halos patay na yung lalaki. Nagkataon na dumaan ng isang paring Hudyo. Hudyo yung nilapastangan o hinold up. May Hudyo din. Nang makita ang taong nakandusay, lumisya. Bagan dito yung hinalay. Yung Hudyong pare . Pare yun, sabi ng religyoso. Umiwas. Okay? At nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Tapos, pangalawa, may dumaan din isang Levita
Ngunit nang makita ang taong na binugbog, lumis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. So dalawa yung nagpasig lang, walang pakialam. Okay? Tapos sabi dito sa verse 30, 33, sabi niya, may isang Samaritano, okay, ang Samaritano po yan, naghalong Hudyo, okay, at ibang lahi. Kumbaga, mistisong at ang Samaritano at ang Hudyo ay hindi talaga nag-uusap, okay, dahil nga daw mistiso yan, okay. So, yung Levita at pare, pareho sila Hudyo. Yung naapi, Hudyo, okay, kapwa nila, di ba? Pareha sila, lahi nila, okay. Pero sinasabi dito ng Panginoon, may isang Samaritano naglalakbay pa doon. Nang nakita ng biktima, naawa siya. So, sabihin, may panahon siyang tumigil. Nilapitan niya ito. Ano ginawa niya? Binihusan niya ng langis at alak ang mga sugat na binendahan. First aid. Nilagyan ng first aid. Tama? Pagkatapos, pwede na ba? Umalis na ba siya? Pagkatapos lagyan ng first aid, umalis na ba siya? Hindi, ini-stretch pa niya. Ito yung sinasabi, ini-stretch mo yung pag-ibig mo. Pwede mo sabihin, ay sabihin ng Levita, pagpalain ka ng Panginoon, mag-iingat ka sa susunod tawag. Di ba? Pinagtala mo naman. Pero itong Samaritano ito, tumigil siya. Hindi lang nilagyan niya ng first aid. Ano pa ginawa niya? Pagkatapos ang lalaki isinakay pa ng Samaritano sa kanyang asno. Of course, siya ang naglakad, yung nakasakay yung dinala niya ito sa bahay panulukan upang maglaan doon, sa klinik. At hindi lang yun, bumalik pa siya kinabukasan. Binigyan niya ng 2 salaping pilak ang may-ari ng bahay panulukan at sinabi, heto, alagaan mo siya. At kung may kulang pa ha, i-charge mo na sa kanya. Kung higit pa riyan ang magagastos sa 2 pilak, babayaran ko pabalik. Nakita niyo yung pag-i-stretch na pagmamahal? Ito ang gusto ng Panginoon na pag-ibig. Hindi sabihin, pagpalahin ka ng Panginoon, ipag-pray kita. Ito, first aid. Hindi. Dinala mo. Bumaba ka pa sa asko mo at pinasakay mo. Dinala mo sa klinik, nagbigay ka pa pera. At bumalik ka pa. Kapag may kulang, babayaran mo pa. In-stretch niya. Naman niyo ba yung ibig sabihin ito? Ito po yung tinatawag na stretching to love the unlovely. Hindi siya kaibig-ibig. Walang nagmamahal sa kanya. Tayo kung umibig, pang maganda lang. Kaakit-akit. Tama? Yun ang ating ginagawa kondisyon. May kondisyon. So, ang tanong mga kapatid, paano natin gagawin ito sa atin sa ngayon? Makakita pa ba tayo dyan ng mga kababangga? Okay? Andun ba tayo dapat sa kalye para mag-antay ng mga ganun? No? Ang tanong sa atin, how are we to love? Paano? We are to love to the limit of our capacity. Kung ano yung kakayanan mo, mga kapatid. Hindi kayo bibigyan ng Diyos ng bagay na hindi nyo kaya. Kaya niya pinatulot na makita nyo yun, maranasan yun, kasi nais ng Diyos na kayo tumulong. Nung kami nasa airport, dumating po si Pastor Roland at merong isang babae doon na mataba siya. Sabi niya, excuse me, at uupo po ako, nahihirapan na raw siya. Pala, matagal na siya nasa pila. Sabi niya sa counter, natulungan siya baka wheelchair. Walang umiintindi sa kanya kasi the language barrier. Ay si Pastor Roland ay marunong mag-Thai. So sa madaling salita sa wala si Pastor Roland. Pala tinulungan niya at naka-wheelchair yung ano. So yung makita sabi nga ay hulog ka. Heavenly sent, sabi siya. Okay? Sabi niya, okay na yung heavenly sent, wag lang fallen angel. No? Si Satanas yung fallen angel, di ba? Yung, sa tamang panahon ay talagang dumarating ka. Matulungan mo. Okay? Yung kakayanan mo kasi mayroon siyang kakayanan. Ngayon din po ay yung muntik na akong mabudol-budol ng isang tao na pera-pera ganyan. Makita daw, taga-Saudi siya, gusto niya raw makita yung pera ng Pilipinas. Pinakita ko naman. Hanggang saan yung daliri niya, gusto niyang ilagay na sa wallet ko. Sabi niya, I'm rich in my country. Rich ka eh. Bakit mo hawakan yung yung aking, butin nga doon siya kasi
nilalansirin siya ng isang babae. So, makikita ninyo na yung kakayanan na tumulong ka sa kapwa mo, naroon ka sa tamang panahon. At makikita mo, nakakatuwa yun. So, paano natin ito i-apply? How does this apply to you? Okay. How am I going to love somebody? Paano nga ba? Okay? Mga kapatid, hindi, ito po yung sinasabi natin na dapat magmahal tayo, fervently love. Kung hindi lang basta sasabihin natin ito, kung may kakayanan ka, hanggat maaari, stretch out mo ito. Okay? Hindi natin ito babaliwalain, hindi natin ito sasabihin sa inyo para magkaroon kayo ng sentimiento. Yung iba kasi ginagawa ay magkukwento, maliligalig kayo, mapipilitin, mga damdamin lang. Pero pansamantala yung damdamin lang eh. Nawawala din yan eh, di ba? So, tandaan po natin, para po natin ma-apply ito ay kinakailangan tanungin natin ang ating sarili. Bawat isa sa atin, iba-iba po tayo ang karanasan natin. Okay? So, tanong nyo ay, with fervent love, how do we apply it to me? Paano natin gagawin ito? How do you know that has a real need? Ito po ang tanungin nyo sa sarili nyo. Sino ba talaga ang may totoong pangangailangan? Maliwanag po ba yun, ha? Kasi yung iba na may lang eh. Binubudol-budol lang kayo. Intindihan? Maraming nalapit kasi nga maraming alam na sa church, mahabagin yan eh. Maraming lalapit sa inyo dyan. Pero dapat ma-discern niyo po, okay, kung sino yung totoong may pangangailangan. Sino talaga ang may nag-struggle financially? O sasabihin, marami po. Tapos dapat. Okay? Kaya maging maingat po tayo. Sino ba talaga? Okay? Nag-struggle financially. Sino sa atin na kilala niyo ang nag-struggle emotionally? Okay? Pangatlo, sino ang nag-struggle spiritually? At hindi lang yon, maging sa kanyang buhay, pag-asa. Alamin po natin yan. May mga tao tayo, lalo na sa ating church, na minsan hindi nag-o-open kay pastor, pari nag-o-open sa inyo. Pag-pray nyo, paano kayo makakatulong. At minsan, pinahintulot ang Panginoon yung mga dati nyong karanasan. Ang dahilan, alam nyo, darating yung time, may makakaharap kayo. May matutulungan kayo. Okay? So, akala niyo yung mga problema nyo sa kasalukuyan, okay, ay akala nyo pinabayaan kayo ng Diyos. Hindi, pinapatatag kayo. Meron din tumulong sa inyo at ang gusto ng Panginoon, darating ang time na kayo ang tutulong sa mga tao. At doon nyo papakita ang iyong fervent love. Liwanag po ba? Sumunod. Who do you know? Okay? That's struggling in any numbers of ways, in many ways. Okay? Who do you know that's a widows in need? Okay? Sino ang marami sa atin dito? Mga balo. Sa Bible, ang totoong balo ay 60 years old. At yung balo na yun, hindi mahilig sa nightclub. Hindi, mahilig pa sa gimmick. Okay? Yung talagang widow. Meron po yung nakalagay sa Timothy. Okay? At ang widow ay yung wala na talagang inaasahan na anak. Okay? O kapamilya. Kaya ang church ay magpo-provide doon. Kapon, merong isang pastor na sa kanila pagpapakita ng pag-ibig ay meron silang monthly na dinibigay na pang-maintenance. Matataas ang cholesterol, high blood pressure, binibigyan ng church ng gamot. Okay? So, yun po ay isa sa napakaganda na walang pambili ng mga gamot-gamot. Okay, ganoon po tayo. Kung meron po tayong kakayanan, gawin po natin yon. And then, who do you know that a single parent trying to raise children all alone? Ayan po, nakakalungkot. Marami na po sa ngayon na ganyan, na talagang single parent. Okay? Kaya hindi lang sa natin ipag-pray, kundi tulungan natin sa pagpapalaki. Yung nga pong pag-aalaga kay Sammy, pareho naman sila. Pero ang hirap lalo na nagkasakit. Nakakaawang hirap. Kaya yung pong iba na mga tao ngayon na mag-asawa, ayaw na mag-anak aso na lang pinag-ano, di ba? Kasi mahirap paano, di ba? Sad to say, hindi po yung disenyo ng Diyos. Aso, pusa na lang ginagawa nila. Mali po yun. Mahirap talaga magpalaki ng bata, lalo na kung single parent ka. Pero kung meron tayong kakayanan, mga kapatid, tulungan po natin sila.
Maliwanag po ba yan? That is extending our love. And then, meron po ba kayong kilala na orphan, na wala ng ama, ina, o foster child that needs somebody to care for him or her? Ang ngayon po yung sa ABSI, makikita natin. At napakaganda po talagang magkaroon po tayo ng panahon para doon. And then, sino kaya ang nag-struggle in mga tragedy, na aksidente man, o napinsala, o nabiktima ng sunog, o baha, o something ganoon? Tulungan din po natin sila. Okay? Who do you know that facing the death of a spouse? Kahapon ay bigla pong tumawag yung, nag-text sa akin yung asawa ng, yung aming principal sa Delpa, na sinabi niya, Pastor, gusto kong ipaalam sa inyo na namatay lang ang aking asawa. Ako nang nawala, antokin sana ako hindi ako nakatulog na tuloy kakaisip sa ito. Ano po ang aking maitutulong? So ito, kung meron kayong kakilala na ganyan na napakahirap na namatay yung kanyang asawa. And then, sino sa inyo na may kakilala na merong may sakit, na nasa ospital o nasa bahay na nagpapahinga, aring may kakayanan kayo na mabigyan ng payo, dalawin, mabigyan ng mga pangangailangan sa pinansyal. So, gawin po natin yan. Extend po natin yung ating pag-ibig, fervent love. At sino naman sa inyo na nakakaalam na nahulog siya sa kasalanan, na kinakailangan, payuhan natin sila na talagang magsisi at manumbalik sa Panginoon. At sino sa atin ang nakakakilala na lonely siya? Ay yung mga iba na lonely, ay nakakalungkot. Mr. Lonely, ay ngayon, no? I have no money. Tamayan po natin sila. Maliwanag? And nakakalungkot, may mga tao na yung kakilala ni Chris, malalaking katawan, lonely siya, at papakamatay. Sad to say, diba? Hindi yan, nasa laki ng katawan, macho, baksinero, something like, diba? Deep inside, minsan nakatawa yan, pero deep inside, ay hindi, balungkot siya. Kaya, tandaan po natin ito, no, mga kapatid, hindi tayo iniligtas ng Panginoon para sa sarili lang natin. Kundi sabi ng Panginoon, magmahalan kayo sa isa-isa. May pamilya po tayo. May extended family. Hindi lang po ito gagawin ng iyong pastor, kundi bawat isa sa inyo, even doon sa bagong tipan, mayroon siyang itinalaga ng mga deacon para sa ganoon ang pastor ay patuloy na mangaral at manalangin. At ang mga deacon ay talagang ang mga kababayan, kalalakihan, titingnan nila within the congregation, sino ba talaga ang may mga pangangailangan spiritual? Who do I know? Okay? That has a real spiritual need. They are not just victorious in their spiritual life. Hindi sila matagumpay. Tingnan po natin, sino sa atin at talagang mayroong mga financial need. Yun totoo ha. Hindi yung nagpapanggap lang. Baka naman, kaya na sila gastador, walang pera gastos ng gastos, may bisyo. Hindi po natin i-encourage po yun. Ang sabi sa Biblia, ang tamad, huwag mong pakainin. Kaya ako po, ang inyong pastor ay nagsa-sideline pa ng mga trabaho para yung mga walang pera, magtrabaho. Hindi ko bibigyan yan, dole out. Mali po yun. Yung nagdo-dole out ka lang, bigay ka lang ng bigay. Dapat maging masipag po sila. Okay? Pinagsisikap ko po sila. Okay? So, yun po ang dapat natin gawin. Meron talaga dahil nga sila hindi mananampalataya, nagkaroon sila ng mga bisyo, maling mga pagsusugal, maubos talaga ang pera nila. Pero kapag sila yung mananampalataya na, turuan natin sila. Hindi lang basta bigyan natin ng pera, bigyan natin sila ng trabaho. Yun po ang aking ginagawa. Kinukonekta po sila at gusto ko sila makaahon sa mga pagkakautang. Okay? So, who do I know? Okay? That is struggling emotionally because of the wayward teenager. May mga anak po tayo na teenager, alam natin mga pasawan, nahihirapan din po sila. Kaya yung mga nakaranas po niyan, ay tulungan po natin yung mga magulang na may mga anak na pasaway na mga teenager. At hindi lang po yan, sino sa atin ang may asawa na alcoholic, kaya tuloy nag-struggle siya sa loneliness. Marami po niya sa
ibang bansa, alcohol, drugs, di ba? Kaya napapabayaan ang pamilya. Okay? So tulungan po natin ang mga tangi at mahalin po natin yung mga ating kapatiran. Who do I know that has a spouse facing death? Yung nga po yung may namatay at mamamatay na. At kaya sabi natin, panalangin natin, Lord, direct me toward those people and help me to stretch my love. Hanapin natin, okay? Na makatuwang tayo, matulungan natin ang mga taong iyon at ma-stretch natin yung pag-ibig natin sa kanila. Okay? So, ang sabi po dito, again, we love fervently. Saan ang gagaling? Sa ating puso with a pure heart. Okay? So, ano po sinasabi ni Pedro sa atin? What it's saying, it is a fervent love toward one another from what? From the heart. Hindi po ito external, ang labas o pakitang tao. It is something compelling, it is not something compelled legalistically, it's something compelled from within. Nanggagaling po ito sa ating puso. Hindi yung may batas, ito gawin mo. Ito sinasabi ng batas, sinasabi ng ating policy, hindi ito, kaya mo ginagawa yon nanggagaling sa puso mo. Okay? So, God help us to have that kind of compassion who are easily distracted. Yung naaawa tayo, dahil sa ating awa, yung dapat nating gagawin, hindi natin nagawa. Na-distract tayo dahil sa pagko-compassion natin ng pakabala. Parang Good Samaritan, pare, Levita, pare-paro sila naglalakbay, tama? Pero dahil may compassion ka, na-distract ka, yung paglalakbay mo. Na-delay ka sa gagawin mo. Tama? Dahil ano? Dahil nahabag ka sa kapwa. Yun din tayo mga kapatid. Dapat may oras tayo. May panahon tayo para doon. Okay? Kaya ano pa sabi diyan sa 1 Timothy? Ang love from the pure heart. Ang layunin ng tagubiling ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula saan? Sa pusong dalisay. Maginis na budhi at tapat na pananampalataya. So, ang pag-ibig nyo ay galing saan? Mula sa puso. Yun, hindi mapagpaimbabaw, hindi pakitang tao, hindi pangsamantala, kundi galing talaga sa puso mo. At ito nga po sabi ay, bunga ng Espiritu. Sabi niya, subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Ito po yung sinabi ko sa mga kamanggagawa doon sa ABSI. Sabi ko, kayo may kinukupkup ng mga bata na inabuso ng mga magulang. Okay? Ako sa bahay namin may kinukupkup ako. Si Chris. Mga pastor na pupunta. Si Pastor Ray noong araw. Okay? Kinupkup ko po rin yan. Pinatuloy ko sa bahay. Okay? Meron din akong tinatawag na bahay silungan. Ang tawag po ng bahay silungan, shelter. Okay? Kaya lang sabi ko, gusto kong ampunin sana yung si Johnny, isang magkapatid sila. Bata pa kasi sabi niya gusto ko magpastor. So, every time na pupunta kami doon at nakakakita siya ng mga pastor, kaya nagiging modelo ka. At sabi niya, gusto kong maging pastor. Ang problema, bawal sa batas. Hindi pwedeng ampunin. Yan po ang hirap. Pero kapag meron kang espiritu, walang batas dito. Mamahalin ko, siling mamahalin ko. Kukupin ko at tutulungan ko yung dapat kong tulungan. Meron din po tayo mga kapatid. Walang boundaries po ito. Hindi ka pwede. Of course, susundin ko yun. Kasi mapapahamak naman sila, di ba? Ang pinupunto ko, yung aking kakayanan. Ano meron ako? Ano pwede kong gawin? Gagawin ko ito. Walang makakapigil na batas. Intindihin mo yan? Okay. Kaya makita po natin dito, it must be the kind of love the Spirit produces from within.
Okay? Ito yung uri ng pag-ibig na ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagpuproduce nito. Okay? Maliwanag ko yun. At kaya makita po natin na ano siya sabi ni Pedro, we ask the questions, how are we going to love? Anong sagot ni Pedro? Okay, you're to love to the limit of your sacrifice. Paano tayo magmamahal? Hanggat kaya mo magsakripisyo, gawin mo. Okay ba? That's the challenge para sa atin. Whatever it costs you your time. Sabi niya, wala akong oras eh. Wala akong panahon. Okay? Dahil sa Diyos ng iyong pag-ibig ay patuloy na sumagana, magumapaw, at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagnawa. Mag-overflow. Kasi nga, from time to time, yung katawan mo ay sumunod. The spirit is willing, but the flesh is very weak. Ayaw. Tama ba? Di ba yan ang naranasan yung every Sunday sa mga gawain ng Panginoon? Di ba? Nagtatanong isip pa kayo mga kapatid, atin ba ako? Tama po ba? Magpapatotoo tayo. Alam ng Diyos yun. Pero kinakailangan, kaya nga itinadalangin yan, mag-umapaw yung ating pag-ibig at patuloy na ito sa pagkakas. Okay? At sabi sa din dyan, 1 Thessalonians chapter 3, verse 13 at 12, naway pasaganain at pag-umapawi ng Panginoon ang pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa iyo. So, pinagpeparehan. Kasi nga, yung lupang katawan mo, yung flesh mo, ayaw.
Pero yung fruit of the Spirit, yung Spirit, gusto, kahit pinapiprayan, may labanan niya from the inside. Kaya sabi pa din sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 13, mga kapatid, tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa iyong sapagkat patuloy na tumatatag ang iyong pananampalataya kay Kristo at lalong nagiging maalam ang iyong pagmamahalan sa isa't isa. So, naggugulo po ito. Okay? And then, sa 2 Peter chapter 1, verse 7, sabi po, sa inyong pagiging maka-Diyos, ang pagmamalasakit sa kapatid, okay? At sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Okay? So, natadagdagan po yan. Okay? Kapag habang tayo nagiging maka-Diyos, nagiging banal, mapagmalasakit sa kapatid, ang pagmamalasakit at ang pag-ibig, ito po ay lumalago. Okay? So, ito po maliwanag na talagang gusto ng Panginoon na ang ating pag-ibig ay madagdagan. It increase, hindi nag-decrease. Okay? So, idadagdag natin sa ating kamahalan yung brotherly kindness and also brotherly kindness I love. So, maliwanag mga kapatid, ito ang command sa atin in the scripture to love, pagmahalan tayo. The command to love more and more ay nagpapatunay na meron tayong kapasidad sa atin at meron din tayong hindi natin kaya, and that's our fallen flesh. Okay? So, yun po ang sinasabi dito na talagang kinakailangan ay meron din kung makita natin na sa ating katawan, yung ating fallen flesh, ay ayaw itong magmahal. Kaya ipapanalangin natin na madagdagan ang ating pagmamahal. So we are commanded to love at gagamitin natin yung resources na binigay sa atin sa Diyos. So okay, mag-alala. Kapag kayo ay binigyan ng kakayanan ng Panginoon, bibigyan niya rin kayo ng kakayanan ng resources para gamitin sa pagmamahal sa kapwa. Malaman po ba yun? Kaya sana yun po ang ating meeting. Again, katapos-tapusan, kailan po tayo nagkaroon ng kakayanan ng ibig? Tayo ay maligtas ng Panginoon. Sino ang dapat nating ibigin? Yung ating kapwa, kapatid. At paano tayo dapat magmahal? Fervently and also from the heart. At susunod na linggo, bakit? Ang tanong ay, why are we to love like this? Bakit tayo dapat ganito magmahal? Inipitahan ko kayo sa isang linggo para makinig sa salita. At sana'y napagpala po tayo at nahamon po tayo. At sasabihin ko sa iyo, napakasarap talaga na magmahal bilang mga mananampalataya para sa kapulisan ng Panginoon. People will know that we are true Christians by our love. Ay po na lang. Salamat o Diyos sa mga katotohanan ng iyong salita. Salamat sa iyong gabay, kapatnubay sa amin, pahayag po namin ang mga katotohanan ito sa banal na kasulatan. Totoo na maraming tao sa ngayon ay naghahanap ng totoong pag-ibig na galing sa iyo, na tulad ng aming narinig ngayong umaga. Dalangin namin na hindi lang namin ito mapakinggan, kundi maisagawa po namin ito sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu. Maasa kami na tao na aming makakatagpo at makakarap na totoong may pangangailangan ay gamitin mo kami para maluwalhati namin ang dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin. Salamat at ang papuri ay mapasayo lamang ngayon at mapakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po.